Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap, ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap, ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan, o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Pinagbasda ni Sophia ang nilutong ulam ni Nanay Pe na inihahain sa mesa. Maganda at mukhang masarap kung titingnan, pero hindi to kaaya-aya sa pang-amoy niya, kaya inalayo niya ito sa kanyang harapan. Saan ka naman pupunta, Sophia? Kumain ka muna ng umagahan. Tawag nito, pero nagtuloy-tuloy siya sa paglabas ng bahay at nagtungo sa manggahan para maupo sa duyan. Umaga pa lang, pero yung pagod niya ay kagabi pa. Hindi na siya makakilos ng natural kapag kasama si Nanay Pe. Dahil batid niyang bawat kilos na ginagawa niya ay minamanmanan nito. Gustong-gusto niya itong kumprontahin, pero natatakot siya sa pwede niyang malaman. Pakiramdam niya na kahit saan siya magpunta ay may mga matang nakatingin sa kaniya. Sophia, ano ba't nariyan ka? Hindi ka pa ba kakain? Napaangat ang tingin niya kay Nanay Pe, na sinundan pala siya paglabas. Hindi pa po ako gutom, tipid niyang sagot. Tsaka, di ko po gusto yung ulam. Ayaw tanggapin ng sikmura ko. Ah, ganoon ba? Ano ba ang gusto mong kainin? Sabihin mo at ibibili naman kita. Kung kaya ko namang gawin, ako na ang magluluto para makatipid tayo. Ano ba ang hinahanap mo? Ano pong hinahanap ko? Tumingin si Sophia sa malayo. Katotohanan po. Ano? Katotohanan? Natatawang tanong ni Nanay Pe. Saan ba nakakabili ng ganon, Sophia? Mayroon ba nun dito sa atin? Hindi ko po alam. Kayo ba? Mayroon nun? Binalik niya ang tingin sa matanda na bakas pa rin ang pagtataka sa mukha. Nagtatanong kayo kung anong gusto ko, hindi ba? Gusto ko ng totoo, Nanay Pe. Gusto kong malaman kung sino ang pinaglilingkuran niyo at bakit niyo ginagawa ito. Unti-unting nawala ang pagtataka sa mukha nito nang marinig ang sinabi ni Sophia. Naging kalmado ang mukha niya at nagtatalo ang isip kung dapat ba siyang magsalita o magpanggap na walang alam. Wala siyang ideya kung paano ito nalaman ni Sophia. Gayong naging maingat naman siya sa mga kilos niya. Si Rafael Garcia ba? Pagpapatuloy na tanong ni Sophia. Sa kanya ba kayo nagre-report? Hindi ko siya kilala. Ano pong hindi kilala? Kitang-kita naman sa mukha ninyo yung totoo, Nanay Fe. Huwag na po kayong magpanggap dahil alam ko na. Sinubukan ni Sophia na hinaan ang boses niya pero hindi kaya dahil sa emosyong gustong kumawala sa kaniya. Nanlaki ang mata ni Nanay Pe. Diyos ko, wala na akong alam sa mga bagay na yun, Sophia. Labas na ako dun. Kung ganun, bakit? Bakit kayo tumanggap ng trabaho sa kanila? Bakit kailangan yung i-report ang bawat galaw ko sa mga taong iyon? Matagal na mayani ang katahimikan sa pagitan nila. Umiwas ng tingin si Nanay Pe at nagpakuwala ng malalim na buntong hininga bago sagutin ang paratang ni Sophia. Kailangan ko ng pera. Anito, hindi sapat ang kinikita ko sa pagtitinda ng mga gulay at prutas. Alam mo yan, Sophia. Sobrang kapos kami sa pera, kaya tinanggap ko yung alok ng lalaki sa akin na bantayan at alagaan ka, kapalit ng malaking halaga. Iyon lang naman ang ginagawa ko. Nagre-report lang ako sa kaniya.
Sinasabi ko kung ano ang mga pangailangan mo para maibigay nila. Mariin siyang napapikit at napahilamos na mukha. Ibig sabihin, yung 2 kahon na natanggap niya ay galing talaga sa taong kinamumuhian niya? Naiinis siya pero wala siyang masumbat sapagkat naiintindihan niya ang rason ni Nanay Fe dahil nanggaling na siya doon. Hindi lang niya maiwasang isipin at maramdaman na pinagkaisan siya ng mga taong akala niya ay mapagkakatiwalaan. Huwag mo sanang isipin na kaya kita pinakikisamahan ay dahil lang sa pera. Bukal ang loob kong tulungan at gabayan ka, sadyang kailangan ko lang din ng pera. Kaya nagre-report ako sa kanila tungkol sa iyo. Gaano na ho kayo katagal nagtatrabaho sa kaniya? Tanong ni Sophia. 1 linggo matapos mong tumira dito. Tugon ni Nanay Fe. May lalaking lumapit sa akin at nagbigay ng litrato mo. Sinabi niyang wag alisin ang mata ko sa iyo at tulungan ka sa lahat ng pangailangan mo. Pagkatapos noon ay binigyan ako ng cellphone na gagamitin ko para makontak sila. Sunod ang pera, kaya di na ako nakatanggi sa kanila. Nagpupunta ho ba siya dito? Tanong pa niya. Umiling si Nanay Fe. Hindi ko na siya nakita. Pero mayroon din siyang tao na inutusan para bantayan ka. Matangkad na tao at sa pagkakatanda ko, naroon rin siya kahapon sa barangay noong nagpa-check up ka. Hindi na siya nagtanong pa dahil batid nito kung sino ang tinutukoy ni Nanay Pe. Iyong lalaki na nahuli niya kahapon na sumusunod sa kaniya. Patawarin mo ako, Sophia. Hindi ko gusto mangialam sa mga desisyon mo sa buhay. Pero, Nanay Pe, may gusto po akong ipagawa sa inyo. Aniya, saka tinitigan ang matanda sa harap niya. Naanimoy handang gawin ang lahat para lang mapatawad siya ni Sophia. 2:00 ang usapan pero maagang dumating si Sophia sa lugar kung saan napagkasunduan na magkikita. Sa isang coffee shop nila pinili para tahimik at walang ibang tao ang maaari makiusyuso sa kanila. Tumingin siya sa labas at pinagmasdan ang mga tao sa kalsada. Ngayon na lang ulit siya nakalabas at tila isang bata nang lilibang sa mga nagdadaang sasakyan. Iba't ibang senaryo ang napapanood niya sa labas. May mga batang namamalimos, mga magkakaibigan na nakatambay sa isang bench at hindi mawawala ang mga magkasintahan na animoy sila lang ang tao sa mundo kung magharutan. Hindi niya maiwasang mapangiwi bago alisin ang tingin sa labas at madako ang tingin sa entrance ng coffee shop. Doon pumasok ang isang tao na hindi niya inaasahang makita. Na magtama ang kanilang mga tingin ni hindi siya nito nakuhang ngitian o tanguan. Dumiretso lang ito sa mesa kung nasaan siya bago maupo sa silyang nasa harap niya. Hindi siya makakapunta. May emergency meeting sa kumpanya. Ani ni Arthur. Talaga lang ha? Sumandal si Sophia sa inuupuan niya. Paano yan? Siya ang gusto kong makausap. Hindi ikaw. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Arthur. Walang pinagbago. Matalim pa rin ang dila mo. Hindi niya makuha mag-react. Matagal niyang tinitigan si Arthur. At pinag-iisipan kung dapat ba na siya na lang ang kausapin niya tungkol sa bagay na dapat ay si Rapel ang unang makakaalam. Bakit ba siya nag-abala pa na ipahanap ako? Kung sa huli ay didispatchin niya lang ako. Hindi maiwasang itanong ni Sophia. Dahil nakaparma ka sa kontrata na pinagkasundan yung dalawa. Hindi mo ba naalala? Tanong ni Arthur. May kinuha siyang papel mula sa loob ng suit na kanina niyang suot at ibinaba sa mesa sa pagitan nila. Kung tutuusin, pwede kang kasuhan sa ginawa mong pagtakas. May pirma ka dyan na nagpapatunay na pumayag ka sa deal nyo. Pero anong ginawa mo? Umalis ka at tinakasan mo si boss. Sinong tanga mananatili sa poder niya? Kung sa huli ay papatayin ka rin pala. Wala sa deal namin yon. Bakit parang ako pa ang babaliktarin nyo? Ipinatong ni Sophia ang daliri sa papel na ibinaba ni Arthur sa mesa. Sa kanya ito inusog upang ibalik sa kaniya. Wala na akong pakialam kung may perma ako sa papel na yan.
Kung sa una pa lang, siya na mismo ang ditutupad sa usapan namin. Umalis ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyo noon? Hindi pa rin napigilan ni Arthur ang sarili na magtanong. O baka may iba pang dahilan bukod doon? Wala ka nang pakialam doon. Bagya itong natawa. Kung ganoon, anong dahilan? At kailangan mo pa makipagkita kay boss? May bala ka bang bumalik sa asyenda? Hindi na ako babalik sa asyenda. Agad niyang tugon. May gusto lang akong linawin at sabihin sa kanya. Pero dahil ikaw ang pinadala, sa'yo ko lang ipapaliwanag ang lahat-lahat. At sasabihin mo to sa kanya ng kumpleto at walang detalyeng maiiwan. Makakaasa ka, Sophia. Sagot naman ito bago inumin ng isang tasa ng kape na ibinaba sa mesa. Huminga ng malalim si Sophia bago ilapag ang isang orihinal na kopya ng ultrasound niya. Alam kong aware na kayo sa sitwasyon ko, pero gusto ko pa rin ipakita ang katibayan na nagdadalang tao ako. Ibigay mo yan sa kanya. Makakarating, ani Arthur sa kinuhang inilapag na papel ni Sophia. Iyon lang ba? Marami pa. Huwag kang mag-alala. Aniya at ipinatong magkabilang siko sa mesa upang marinig na maayos ng kausap niya ang lalabas sa bibig niya. Total tumapad ako sa kasunduan namin, bakit di niya rin tuparin ang pera at bahay na ipinangako niya? Nagsulubong ang kilay ni Arthur at bago pa ito makapagtanong ay itinuloy ni Sophia ang naisip niyang plano. Iyong bata lang naman si tiyan ko ang kailangan niya, di ba? Sige, payag ako. Ibibigay ko ang batang ito sa kaniya kung ibibigay rin niya ang pera at bahay at saka ang titulo ng lupa na ipinangako niya. Teka, sandali. Bakit kung makapagsalita ka ay parang wala kang pakialam sa bata? Sandali siyang natigilan. Umiwas ng tingin sabay lunok ng sariling laway. Hindi niya alam kung bakit siya nasaktan sa sinabi ng tao sa harapan niya. Pakiramdam niya, hindi siya dapat tawaging ina dahil sa desisyong gagawin niya. Sa oras na ipanganak ko siya, sa akin muna siya ng ilang taon. Wala sa sarili niyang sambit habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa mesa. Ako muna mag-aalaga sa kaniya bilang isang babae at bilang isang ina. Isang malaki at magarang bahay ang bumungad kay Sophia nang siya'y makababa ng kotse. One-story house lamang ito pero sobrang laki pa rin ito para sa kanya at sa magiging anak niya. Sa isang exclusive subdivision ito nakatayo kaya lahat ng mga bahay dito ay milyones ang halaga. Iba-iba ang estilo na anime may kompetensya. Pwede ka nang pumasok sa loob, ani Arthur saka sumandal sa kotse at naglabas ng isang stick ng sigarilyo. Dahil mukha naman itong walang planong pumasok sa loob. Iniwan niya si Sophia na sabik na makita ang bahay na titirhan niya. Isang araw matapos ang naging usapan nila ni Arthur, dumating agad ito kinabukasan na may dalang sagot. Pumayag na si boss sa gusto mo. Ngayon mismo. Pinasusundo ka na rin niya para ihatid sa magiging bagong bahay nyo. Wala ka nang kailangan dalhin. Dahil lahat ng kailangan mo ay kumpleto na. At kung may kulang pa, ay ibibigay sa iyo agad. Iyon ang eksaktong sinabi ni Arthur nang puntahan siya nito sa mismong bahay. Maraming nagtaka at nagulat sa biglaang pag-alis niya sa nayon, kung saan pansamantala siyang nanirahan pero wala naman siyang nagawa dahil buo na ang desisyon ni Sophia. Hindi siya nakapagpaalam ng mga ayos sa mga naging kapitbahay niya dahil sa pagmamadali ni Arthur. Si Nanay P naman ay pinatawad na niya dahil kung tutuusin, halos wala rin silang pinagkaiba na gagawin ang lahat para lang sa pera. Napalapit naman ito sa kanya at malaki rin ang naitulong ng matanda sa pagiging pamilyar niya sa probinsya. Hindi maitatanggi na marami siyang natutunan at nalaman dito. Magandang tanghali, senyora. Napatingin si Sophia sa tatlong babae na sumalubong sa kanya pagkapasok niya sa sala. Ang isa ay pamilyar sa kanya dahil isa ito sa mga kasambahay ng hasyenda. Si Manang Linda. Kayo ang makakasama ko dito? Tanong niya at tumangaw ito sa kaniya. Kami rin ang mag-aasikaso sa iyo
habang ikaw ay nagdadalang tao. Sambit ng isa na mukhang kaedad lang niya. Kung nagugutom na kayo, hayaan yung dalhin namin kayo sa dining area para mananghalian. Mamaya na po siguro. Gusto ko pa kasing libutin yung kabuuan ng bahay. Aniya, saka naglakad-lakad sa buong sala para tingnan at suriin ang bagong bahay na titirhan niya. Marami ng gamit sa loob kagaya ng sopa, mesa, TV at ilang palamuti na nagbigay kulay sa sala. Hindi siya malungkot tingnan, hindi tulad sa asyenda. Pumasok siya sa isang kwarto na sa tingin niya ay sa kaniya. Malaki ang kama na 3 yatang tao ang kasya dito. May malaking aparador na puno ng damit at gamit na kung di siya nagkakamali, ito rin ang iniwan niya sa asyenda. Hindi niya tinapon. Bulong niya dahil kompleto pa ang gamit na bili niya noon kasama ang tao ni Rafael. Nang lumabas siya sa kanyang kwarto ay nagtungo naman siya sa kaharap na kwarto at halos lumuwa ang kanyang mga mata na makita ang nasa loob. Isang malaking baby crib na napapalibutan ng mga manika at laruan. Kulay gray ang team ng kwarto at hindi niya magawang umangal dahil di pa niya alam ang gender na bata sa tingin niya. Maaliwalas naman sa mata niya ang kabuuan ng silid at saglit siyang natigilan na makita ang isang disenyo na nakadikit sa pader ng kwarto. Mommy plus daddy plus baby equals one happy family. Tila may humaplo sa puso ni Sophia nang matapos makita ang disenyo na yon. Isang masayang pamilya. Posible nga ba itong mangyari sa kanilang dalawa ni Rafael? Napaharap si Sophia sa isang malaking salamin habang pinagmamasdan ang kanyang kabuuan. Malaki na ang kanyang tiyan. Ramdam na rin niya ang pagsipa ng bata sa loob nito. Na minsan ayaw niyang maramdaman dahil sa nervyos. Natatakot kasi siya na baka bigla itong lumabas, gayon normal naman ito kapag malapit na ang kabuuanan ng isang buntis. Kakaiba sa pakiramdam sa tuwing ito'y gumagalaw sa sinapupunan niya. May takot pero mayroon din kasamang saya at tuwa sa kaniya. Minsan nga, nagiging emosyonal siya sa tuwing nagpaparamdam ang bata na animoy sabik na lumabas na. Hindi niya alam kung bakit pero nitong mga nagdaang buwan, nagiging iyakin siya sa maliliit na bagay. Ultimo ang panonood ng pelikula na may nakakaiyak na eksena. Nadadala siya na hindi naman niya ugali noon. Senyora, narito na po ang pagkain pinadeliver nyo. Dadalhin ko na lang ba dyan sa kwarto ninyo? Tanong ni Manang Linda matapos siyang katukin sa kwarto. Hindi na po, lalabas na lang po ako. Kinuha ni Sophia ang kanyang hair clamp para iipit sa kanyang mahabang buhok na hanggang baywang na. Kagabi pa nagtatalo ang isip niya kung dapat na ba itong pagupitan pero nanghihinayang siya sa haba nito. Nang lumabas siya sa kwarto ay dumiretso sa kusina at doon nakita niya ang pagkaing pinadeliver niya mula sa isang fast food chain. Naamoy pa lang niya pero iba na ang paglalaway niya. Agad siyang naupo sa mesa at tinanggal sa plastic bag ang pagkain na kagabi pa niya hinahanap-hanap. Spaghetti, fries, pizza at syempre hindi pwedeng mawala ang ice cream. Kain po tayo. Alok niya kay Manang Linda na naglagay ng isang baso ng tubig sa harapan niya. Ah, Manang Linda, pwede po bang pakiabot ng bagoong? Salamat po. Takha namang sumunod si Manang Linda sa pinasuyo sa kanya ni Sophia. At nang maibaba ito sa mesa, ay kaagad niya itong binuksan. At doon isinausaw ni Sophia ang fries. Napangiwi ang 3 kasambahay sa kanilang nakita. Pero imbis na magkomento, ay pinili lamang itong sarilinin at dedmahin. Pinagpatuloy naman ni Sophia ang kanyang pagkain na nakatulong para mawala ang pagkaburyo niya at pagkainit ng ulo sa maliliit na bagay. Ilang buwan na siyang nakatira sa malaking bahay na to pero madalang siya makakita ng mga tao sa labas. Masyadong tahimik ang subdivision at malayo ito sa probinsya na pinagtaguan niya noon. Tahimik at payapa rin naman doon. Subalit, di mo naman mararamdaman na mag-isa ka dahil sa mga kapitbahay na madaling makisama.
Dito ni isa, wala siyang kakilala. Dahil di rin naman siya masyado naglalabas. Nang siya matapos, dumiretso siya sa sala para maupo sa sopa. Hindi siya gumalaw dahil malaki na ang kanyang tiyan. Pero unti-unti naman siyang nasasanay sa bawat araw na lumilipas. Ngayon lang din niya napagtanto na totoo nga ang sinasabi sa kaniya ni Nanay Fe, na kailangan mo talaga ng tulong ng iba sa panahon na nagdadalang tao ka na. Hindi kakayanin kung mag-isa ka lang. Lalo na't kung wala ka pang alam o karanasan sa pagbubuntis. Napatingin sa pinto si Sofia nang marinig na tumunog ang doorbell. Agad namang pumunta ang isa niyang kasambahay upang pagbuksan ng pinto ang taong nasa labas ng bahay. Hello po, magandang araw. Bagong lipat po kami dito sa subdivision. Invite po sana namin ang nakatira dito for housewarming party mamayang hapon. Ang unang bungad ng isang babae habang may hawak na invitation. Pwede po kayo mag-join. The more the merrier. Nagsalubong ang kilay ni Sophia na maging pamilyar sa tenga ang boses na yon. Upang makumpirma ay umalis siya sa sopa para silipin ang babae na nag-iimbita sa kanila. At nang sandaling magtama ang kanilang mga tingin, agad nilang nakilala ang isa't isa. Oh my goodness! Sophia? Gulat na wika ng dating kaeskwela ni Sophia. Hindi niya matandaan ang pangalan nito pero ang bansag sa kaniya ay nakatatak sa isip niya. Kisay, ikaw ba yan? Ani Sophia saka naglakad patungong pintuan upang labitan ang dating niyang kaskwela noong elementarya. Long time no see girl. Grabe, huling kita natin ay noong elementary pa diba? Ang tagal na. Ani to na para bang sobrang close nila noon pero hindi. Oh, buntis ka? Pangilan mo na yan? First time ko lang to. Aniya, saka pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Kisay. Malaki ang pinagbago nito at napakalayo sa batang Kisay na nakilala niya noon. Wow! Ako naman may 4 ng chikiting. Ayaw paawat ni husband. Gusto raw bumuo ng basketball team. Natatawang wika niya saka nilibot ang tingin sa buong bahay. Nasaan palang husband mo? Doon nagtalo ang kanyang isip at hindi niya alam kung bakit. Nasa trabaho siya ngayon. Busy lang. Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya pero pinanindigan na niya. Hindi ko sure kung makakatend ako. Pero susubukan ko. Medyo hirap kasi ako gumalaw ngayon dahil kay baby. Naku, okay lang girl. Naiintindihan ko kung di ka makakapunta pero mas ma-appreciate ko kung pupunta ka. Anito saka nakipagbeso sa kaniya. Sama mo mamaya si husband kung pupunta ka, okay? Halos magkatapat lang tayo ng bahay kaya di ka mahirapan sa paglalakad. Hindi ka rin naman pababayaan ng asawa mo kaya go ka na. Aasahan kita ha. See you. Naiwang di makapagsalita si Sophia. Sa ilang buwan niyang pananatili sa bahay na ito, ni minsan hindi nagpunta dito si Rafael. Kung tutuusin, wala naman itong kaso sa kanya dahil di rin naman niya ito gustong makita. Pero mayroong parte sa kaniya na umaasa siya na sana sa isang araw ay dalawin man lang siya nito para kumustahin ang bata sa kanyang tiyan. Maski si Arthur ay di na rin niya nakita pa at wala rin siyang balita sa mga tao sa asyenda. Tumalikod na siya para bumalik sa sopa nang mahuling nakatingin sa kaniya ang 3 kasambahay niya. May problema po ba? Tanong niya kaya kagad itong umiwas ng tingin sa kaniya at bumalik sa kanilang mga ginagawa. Napabuga siya ng hangin. Hindi niya alam kung bakit iyon lumabas sa bibig niya kanina at di rin niya alam kung paano ito malulusutan gayong nakatira lang pala ito sa tapat ng bahay niya. Senyora, hindi ba kayo pupunta sa housewarming party nung nag-imbita sa inyo kanina? Tanong ni Manang Linda na galing sa labas dahil sa pagtatapon ng basura. Mukhang nagsisimula na sila. May mga kapitbahay na nagpupunta na doon. Wala po akong balak. Aniya habang tutok na tutok sa pinanonood niya sa TV. Kung gusto niyo po, kayo na lang po ang magpunta.
Pakisabi na lang po na masama ang pakiramdam ko. O kaya maaga akong nakatulog. Naku, hindi ka pwedeng maiwang mag-isa dito, senyora. Kami ang makakagalitan ng asawa nyo. Ng senyor. Inalis ni Sophia ang tingin sa TV para taasan ng kilay ang isang kasambahay. May sinasabi po ba kayo? Tanong niya rito at ngiti lang ang tinugon nito sa kaniya bago bumalik sa ginagawa niya. Napailing na lang si Manang Linda saka nagtungo sa kusina para ituloy ang pagluluto ng hapunan nila. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana kung saan tanaw niya ang isang malaking bahay na puno ng mga palamuti sa kanilang bakuran. Sa dami ng tao, mas lalo siya nagkaroon ng dahilan na huwag na magpunta. Hindi rin naman niya gusto makipagsosyalan sa mga taong nandoon, kaya itutulog na lang niya ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa likod ng bata sa kanyang tiyan at pananakit ng pribadong parte ng katawan niya. Hindi na niya sinubukan pang bumalik sa tulog dahil nawala na rin ang antok niya. Malamig na hangin ang sumalubong kay Sophia nang lumabas ng bahay. Alas 5 na ng umaga pero wala pang araw na nagpapakita. Kaya naman napagdesisyon niyang maglakad-lakad para makapag-ehersisyo kahit papaano. May mga kasabayan din siya naglalakad at nagja-jogging sa labas. Hindi pa man siya nakakalayo sa tapat ng bahay ay nakaramdam agad siya ng pagod at pagsakit ng balakang. Napahawak siya sa kanyang tiyan at di maiwasang matawa. Excited ka na bang lumabas? Masyado pang maaga, Amanda. Hindi pa man nakakalabas ang bata ay may naghihintay ng pangalan sa kaniya. Amanda, na para sa kanya ay sumisimbolo sa pagmamahal. Pinanindigan niya ito at hindi na binago dahil ang pangalang Amanda ay kakaiba ang dating sa kaniya. Uy, Sophia! Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang matinis na boses ng babae. Si Kisay, may kasama itong matandang lalaki na mukhang may balak din mag-jogging. Bakit di ka nagpunta kagabi? Hinihintay kaya kita. Oo. Balak ko nga sana magpunta kahit saglit. Kaso alam mo na, buntis. Medyo maselan sa paligid. Palusot na lamang ni Sophia sabay hawak sa tiyan niya. Ganun ba? Sayang naman. Anito, saka pinalupot ang kamay sa braso ng matandang lalaki na kasama niya. Anyway, husband ko pala. Hubby, si Sophia. Elementary classmate ko noon. Binaling ni Sophia ang tingin sa asawa. Hindi niya sigurado pero pamilyar ang itsura ng matanda sa harap niya. Pakiramdam niya ay nakita niya na ito pero hindi sigurado kung saan at kailan. Bahagya siyang ngumiti. Nice to meet you, Mr. Richard. Pagpapakilala nito sa kainilahad ang kanang kamay. Richard Garcia. Garcia? Gulat na tanong ni Sophia. Kung ganoon, may koneksyon kayo kay Rafael Garcia? Nang mabanggit ang pangalan na yun, ay otomatikong nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Wala siyang ideya kung ano ang dahilan ng pagkawala nito. Pero sa reaksyon na nakita niya, nasugot na ang tanong niya. Rafael Garcia. Anito at bahagyang umangat ang dulo ng labi. Matagal na rin nung huli kong narinig ang pangalan na yan. Anong ibig niyong sabihin? Takhang tanong niya pero bago pa ito makasagot ay boses ni Manang Linda ang narinig nila na nagmamadayong pumunta sa kinatatayuan ni Sophia. Senyora, anong ginagawa niyo sa labas ng ganito kaaga? Anito, saka siya inalalayan sa kanyang likuran. Mahamog pa sa labas. Bawal yun sa inyo. Lalo na't buntis kayo. Isang pamahiin lang ho iyon. Walang kinalaman ang hamog sa pagbubuntis. Ani Sophia pero di siya pinakinggan ng matanda at niyaya na siyang bumalik sa loob ng bahay. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod at magpaalam sa mag-asawa. Matagal niyang tinitigan si Richard. Baka sakaling maalala niya kung saan at kailan niya ito nakita. Manang Linda, hindi ba't matagal na kayo naninilbihan sa Garcia family?
Wika ni Sophia na makapasok sila sa sala. Kung ganoon, pamilyar ba kayo sa mukha ng lalaking nakausap ko kanina? Garcia rin kasi ang apelyido niya at feeling ko ay nakita ko na siya noon. Hindi ko siya kilala. Agad nitong sagot bago siya nito harapin. Hindi ba't ayaw niya magulong buhay? Kung ganoon, huwag ka nang umapak pa sa panibagong mundo. Hanggat maaari, umiwas ka sa mga taong di mo kilala at huwag mong ibibigay agad ang tiwala mo sa kanila. Delikadong mahulog sa patibong. Mahihirapan kang makaahon. Manang Linda, tinatanong ko lang naman po kung pamilyar kayo sa kaniya, pero bakit ang dami niyo ng pagbabanta sa akin? Hindi kita pinagbabantaan. Pinapaalalahanan kita, Sophia. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ng pangalan nito. Alam kong matapang kang bata, pero hindi sa lahat ng bagay kailangan mong lumaban. Mas mainam na iyong umatras ka para sa kaligtasan mo. Hindi mo kailangan sumugal para hanapin ang kasagutan sa hinahanap mo. Sandali siyang natahimik. Magkaiba, ngunit pareho lang ang pinararating ni Manang Linda sa kaniya. At sa mga binatawang salita noon ni Arthur. Hindi ho mangyayari ang sinasabi niyo. Tugon niya. Dahil wala akong balak na magtagal sa mundo ng mga sindikato. Masaya akong marinig yun sa inyo, senyora. Nakangiting sambit ni Manang Linda. Isang tipid ng ngiti na lamang ang isinukli ni Sophia bago na pagdesisyonan na magtungo sa kanyang kwarto. Subalit wala pa man ilang segundo, bigla siyang nakaramdam ng pag-agos ng likido mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Tuloy-tuloy ito hanggang sa humilab na rin ang kanyang tiyan. Napahawak siya sa doorknob ng kwarto at agad na tinawag si Manang Linda na nagulat nang makita ang kalagayan ni Sophia. Mabilis itong kumilos at laking pasasalamat niya nang gising na rin ang dalawang kasambahay na tumulong upang alalayang ihiga sa kama si Sophia na hindi malaman ang gagawin dahil sa matinding hilab ng kanyang tiyan. Manang, ang sakit ho ng tiyan ko. Pilit nagsasalita si Sophia pero pinigilan siya ni Manang Linda na sinasabing huminahon siya at huwag mataranta, pero hindi niya magawa. Para may kung anong matigas na bagay ang gustong lumabas sa kaniya, pero wala pa siyang kakayahang ilabas ito. Hindi niya alam kung ilang oras ang tinagal ng paghilab ng kanyang tiyan. Pero hindi nawala sa tabi niya si Manang Linda at ang dalawang kasambahay na patuloy ang pag-aasikaso sa kaniya. Hindi ko na po kaya, Manang Linda. Ayoko na. Mangiyak-ngiyak na wika ni Sophia habang tinitis ang matinding hilab ng kanyang tiyan. Nawawala ito minsan pero kapag bumalik ay matindi ang sakit. Kaya mo yan, Sophia. Kayanin mo. Malapit mo nang makita ang baby mo. Makikita mo na si Amanda. Wika ni Manang Linda na nakabang na rin sa paglabas ng bata mula sa tiyan niya. Mariin siyang napapikit. Sa puntong ito, isa lang ang nasa isip niya at iyon ay ang mailabas ang bata na walang nangyayaring komplikasyon sa kanilang dalawa. Sabik na rin siyang makita ang kanyang magiging anak. Huminga siya ng malalim at muling ibinigay ang buong lakas niya sa pag-ere. Na di kinalaunan, isang iyak na ng bata ang nadinig niya. Iyak ng isang sanggol na hindi niya akalaing magiging musika sa pandinig niya. Napaupo si Rafael sa kanyang silya sa opisina at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang saglit itong ipahinga. Halos wala siyang naging pahinga buong maghapon. Pakiramdam niya ay malapit na siyang maubos dahil sa mga nangyayari sa Garcia clan na minsan tila wala na siyang kontrol. Gusto niya ng katotohanan. Nais niyang makamtan ang hustisya para sa kanyang ama at kanyang ina na naging rason upang pasukin niya ang mundo ng mafia. Wala talaga siyang planong pasukin ang marahas na mundong pinamumunuan ng kanyang ama. Subalit, dahil sa nangyari sa kanila, ay hindi siya nagdalawang isip na akuin ang iniwang trabaho nito at makapaghiganti sa mga taong naging dahilan ng pagkawasak ng mundo niya. Isa lamang siyang inosenteng bata noon na ayaw ang karahasan. Subalit ngayon, ay isa na siya sa gumagamit ng dahas para mapas sa kamay ang kanyang mga ninanais.
Makaraan ng ilang sandali ay iminulat niya ang kanyang mga mata at napatingin sa isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at hindi na nagdalawang isip na buksan. Mga litrato ito ng isang batang babae. Sa sobrang daming litrato, pakiramdam niya ay kulang 1 oras para makita ang lahat ng ito. Tumayo siya habang iniisa-isang tingnan ang bawat kuha. Iba-iba ang anggulo pero iisa lang ang ngiti sa labi ng bata na hindi may pagkakaila na kaniya. Tumingin siya sa isang estante kung saan may litrato siya noong bata kasama pa ang kanyang ama at ina. Itinapat niya ang hawak na litrato at doon niya lang nakita ang sarili sa batang babaeng version niya. 4 na taon na ang nakalipas magmula nung ipinanganak ang batang babae na nagngangalang Amanda. Sa loob ng 4 na taon na yon, ni minsan ay hindi niya ito nakasama o nakita ng personal. Sa kadahilan ng ayaw niyang may ibang makaalam patungkol sa personal niyang buhay. Sa 4 na taon ding lumipas, naging magulo ang kanilang mundo dahil sa alitan ng iba't ibang angkan na kanilang kinabibilangan na madalas ay nauuwi sa karahasan. Hindi niya alam kung kailan niya balak magpakilala bilang isang ama sa kanyang anak dahil nasa gitna pa rin sila ng alanganin. Masyado pang delikado at hindi sa ganitong sitwasyon niya nais makita si Amanda. Sandaling napatigil si Rafael sa paglilipat ng litrato nang sunod yung makita ang isang kuha na mula sa labas ng bahay. Si Sophia habang tinuturo ang magbisikleta ang anak na si Amanda. Pareho itong may maliwalas ng ngiti sa kaniyang labi na hindi niya alam kung bakit tila gumaan ang pakiramdam niya. Kailan ba niya huling nakita ang mga ngiti tulad nito? Hindi niya maalala. "Boss, pwede bang maistorbo?" Napatingin siya sa pintuan nang may kumatok. Si Arthur habang may hawak na cellphone at nakatakip sa speaker nito. "Gusto ro kayong makausap ni Mr. Adi patungkol sa..." Wala akong oras makipag-usap sa kanya. Hindi niya sinubukang pakinggan si Arthur dahil alam na niya ang sasabihin nito. Naglakad siya pabalik sa mesa, saka pinasok sa cabinet ang mga litrato. Tumingin siya kay Arthur nang di pa rin ito maalis tapat ng pinto. "May kailangan ka pa ba?" Wala na po boss. Pero may tanong ko lang. Anong balak niyong gawin sa litrato na yan?" Takhang tanong nito saka tinuro ang kaliwang kamay ni Rafael na may hawak pang isang litrato na may mukha ni Sophia. Mariin siyang napapikit bago inilagay sa cabinet ang naiiwan sa kamay niya. Binilit niya ang tingin kay Arthur na nagkibit balikat na lang saka umalis sa opisina niya. Hay, napahila mo siya sa kanyang mukha. Hindi man sinasadyang maiwan ng isang litrato, pakiramdam niya ay trinaydor siya ng sarili niya. Nang magbukang liwayway, buong akala ng Garcia clan ay nagpapahinga na sila. Subalit binulabog sila ng isang bisita na ayaw paawat hanggat hindi siya kinakausap ni Rafael. "Mr. Garcia, nakikiusap ako, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Maayos ko lahat ng ito sa lalong madaling panahon." Nagsusumamong wika ni Adi sa labas ng asyenda habang pilit naman siyang pinapalis ng mga bantay. "Anong gagawin natin dito, boss?" tanong ni Arthur habang nakasilip sa bintana kung saan tanaw niya ang nagkakagulong mga tao sa labas na pilit pinapalis ang matanda. Lumingon siya sa likuran nang hindi sumagot si Rafael. Nakapikit ito at rinding-rindi na sa mga ingay na naririnig niya. "Papasukin niyo na," aniya kahit ito'y labag sa kalooban niya. Mahirap makuhulit ang tiwala niya, lalo na't kung sa una pa lang ay nakita na niya naging resulta ng pakikipagnegosasyon sa taong baguhan pa lang sa mundo nila. Ngunit dahil sa koneksyon, wala silang nagawa kundi ang sumugal. Iba pa ang nagagawa ng koneksyon sa mundo dahil kaya ka nitong dalhin sa nais mong marating kahit na wala kang kapangyarihan basta malakas ang kapit mo sa itaas. "Mr. Garcia, pinapangako ko sa iyo na hindi na mauulit ang gulo na to. Hindi ko lang talaga inaasahan na kakantang isa sa mga tauhan ko." Panimula ni Adi na makapasok sa opisina ni Rafael.
Nakuha pa nitong lumuhod sa harap niya para ipakita ang sinseridad niya. Naging tagilid ang plano at aminado ako sa pagkakamaling iyon. Pero makakaasa ka na sa pagkakataong ito, magiging matagumpay na ang negosasyon natin sa kabilang kampo. How can you be sure? Tanong niya gamit ang malabig na boses. Sawa na siya sa narinig niya dahil paikot-ikot na lang ang ginagawang paliwanag ng taong kaharap niya. Palpa ka na sa una. Sa tingin mo, hahayaan ko pang umulit ka? Umalis ito sa kinaupo niya, dala ang snifter na may lamang alak. Naglakad siya palapit sa taong nakaluhod pa rin at sa mga sandaling ito, batid na nito ang kahinat na niya. Walang iba kundi sa impyerno. Mr. Garcia, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko, hindi nito nagawang ituloy ang sasabihin nang maramdaman ang pag-apak ng sapatos sa kaliwang balikat niya. Hindi niya magawang sumigaw kahit na sobrang sakit. Alam mo kung anong pinakaayaw ko? Mas diniin nito ang pagkakaapak sa balikat niya. Dahilan kaya't kumuwala ang pinipigilang palahaw. Iyong sinungaling at walang silbi. Kung sa una palang pumalpa ka na, siguradong uulit ka pati sa pangalawa. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang nakasaradong pinto sa kwarto nila at niluwa nito ang isang batang babae na malaki ang ngiti na magtama ang mata nilang mag-ama. Papa! Sigaw nito habang kumikinang ang mata na nakatingin sa kanyang ama na hindi pa rin maipinta ang kanyang itsura. What the? Ang tanging lumabas sa bibig niya habang kinikilala ang itsura ng batang babae na tumatakbo palapit sa kaniya. Si Amanda, ang kanyang anak kay Sophia. Halos lumabas na ang puso ni Sophia nang siya'y makababa ng sasakyan habang mahigpit ang hawak sa kamay ng batang kasama niya. Hindi niya alam ang dapat maramdaman sa mga oras na ito dahil naghalu-halo ang emosyon niya na muling makaapak sa harap ng asyenda na ngayon na lang ulit niya nakita. 4 na taon ang nakalilipas simula nang takasan niya ang lugar na ito. Nangako siya sarili na kailanman hindi na siya aapak sa lupang ito, subalit kinain na rin niya ang kanyang sinabi. Dahil ito siya, nakatayo mismo sa harap ng hasyendang isinusumpa niya. Mama, ito po bang bahay ni Papa? Napatingin siya sa batang babaeng kasama niya. Mababaks dito ang pagkasabik na makita ang kanyang ama. Ito nga, Amanda. Yumuko siya ng bahagya para tingnan diretso sa mata ang kanyang anak. Anak, huwag mong kakalimutan ang sinabi sa'yo ni Mama. Okay ba? Huwag kang maglilikot. Oras na makapasok tayo sa loob ng asyenda. Maraming monster sa loob at ayaw nila sa may ingay. Behave ka lang, okay? Nakangiti itong tumango sa kaniya, subalit hindi pa rin panatag ang kalooban niya. Muli niyang inangat ang tingin sa asyenda. Huminga ng malalim bago pindutin ang doorbell na nasa gilid ng malaking gate sa harapan nila. Ilang saglit lang, bumukas ito hudyat na pinapapasok sila sa loob. Behave lang tayo, okay? Muling paalala ni Sophia sa kanyang anak bago sila tuluyang maglakad papasok ng hasyenda. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, siya namang lakas na mintig ng puso niya. Hindi niya mabilang kung nakailang lunok na siya sa sariling laway sapagkat nilalamon siya ng kaba at takot. Hindi niya alam kung paano haharapin at papaliwanagin si Rafael dahil sa loob ng 4 na taon, ngayon na lang ulit sila magkikita. Miss Sophia, kayo na ba yan? Huminto siya sa paglalakad sa pasilyo nang marinig ang isang boses ng lalaki mula sa gilid niya. Lumingon siya dito. Pamilyar ang itsura pero di na niya matandaan ang pangalan nito. Binaba nito ang tingin sa batang kasama niya. May kasama kang bata. Anak mo ba yan? Anak namin. Nang sabihin niya iyon, nanlaki ang mga mata nito. Wala pa siyang binabanggit na pangalan pero batid na nito kung sino ang tinutukoy ni Sophia. What the? Matutuwa si boss nito. Bibig mo. Ani Sophia saka itinuro ang anak niya na nagtataka sa usapan ng 2 matandang kasama niya.
Pasensya na. Na-excite lang ako. Napakamot ito sa batok sa kanginitan ang batang nakatingin sa kaniya. Hi baby girl. Ako pala si Tito Adriel mo. Anong pangalan mo? Amanda po. Sagot nito saka may tinuro sa bandang mukha ni Adriel. Bakit po may sugat kayo sa mukha? Yung monster po ba ang may gawa niyan sa inyo dito? May ingay po ba kayo? Monster? Natatawang wika nito sa kakinapa ang peklat na nasa pisngi niya. Hindi ito gawa ng monster. Marka ito ng katapangan ko. Katapangan? Takhang tanong ni Amanda. Bakit po kayo may sugat kung matapang kayo? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Hindi malaman ni Adriel kung dapat ba siyang matawa sa kainosentehan ng bata sa harap niya o masaktan dahil may punto naman ang sinabi nito. Tumikhim si Sophia upang kuhanin muli ang atensyon ni Adriel. Nasaan siya? Pwede bang dalhin mo kami sa kaniya? Sige, sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo kay boss. Natutuwang tumalikod si Adriel upang gabayan ang dalawang bisita nila. Marami itong kinikwento habang nilalakad sila sa pasilyo, pero hindi magawang makinig ni Sophia sapagkat abala ang isip niya kung ipapakilala si Amanda kay Rafael na walang idea sa pagpunta nila dito ngayon sa hasyenda. Alam mo bang ilang private investigator na ang kinuha ni boss para lang ipahanap ka? Meron din siyang pinalipad sa ibang bansa para lang ipahanap ang babaeng tumakas ng pera niya. Tumigil si Sophia sa paglalakad. Saka tinaasan ng kilay si Adriel na panay pa rin ang salita habang dire-diretso naglalakad sila sa pasilyo. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito, pero alam niya sa sarili kung anong totoo. Mukhang ito yata ang walang alam sa pinagkasunduan nila ni Rafael na 4 na taon na ang nakakaraan. Wala pa rin pinagbago. Pinaikutan niya ito ng mata sa kanilingon si Amanda na wala na pala sa tabi niya. Oh my gosh! Amanda? Napahinto si Adriel sa paglalakad at pagdaldal sa sigaw ni Sophia. Nilingon niya ito at nilapitan. Bakit? Anong nangyari? Tanong nito pero di na siya nakakuha ng sagot na magbadaling umalis si Sophia sa kinatatayuan niya upang hanapin ang anak niya. Wala na siyang pakialam kung mayroon pa din bang rules and regulations dito sa hacienda na inapakan niya dahil ang importante ngayon ay mahanap niya si Amanda. Papa! Masayang wika ng batang babae habang nakaangat ang mga kamay na tila ba gustong salubungin ng yakap ang kanyang ama na halos di makagalaw sa kinatatayuan nito. Mr. Garcia, sino ang batang ito? Tanong ni Adi habang pinagmamasdan ang bata sa harap nila na tila walang pakialam sa naabutan kanina. Mayroon pala kayong anak? Hindi ko alam ang bagay na yun. Labas! Matigas na sambit ni Rafael kay Adi. Sa kanya ito tinupunan ng tingin. Bukas na tayo mag-usap. Pero, lalabas ka o gusto mong ipakaladkad pa kita? May diing sabi niya at handa na sana magbuga ng apoy nang maramdaman ang presensya ng batang babae sa gilid niya. Mariin siyang napapikit. Kung gusto mong bigyan kita ng isang pang pagkakataon, ay lumabas ka na ng opisina ko ngayon. Wala kang pagsasabihan tungkol sa nakita mo. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa kasino mo. Mabilis naman itong nakuha ang nais iparating sa kanya ni Rafael at dali-daling umalis sa pagkakaluhod para lumabas ng silid. Papa, sino po siya? Monster din ba siya? Inosenteng tanong ng bata sa gilid niya. Inaaway niya po ba kayo? Binaba ni Rafael ang tingin kay Amanda. Hindi niya alam kung anong dapat na i-react dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya sa personal ang kanyang anak. Kakaiba sa pakiramdam, hindi niya maintindihan. Para may kung ano sa loob niya ang gustong kumawala. Amanda? Kapwa sila napalingon sa pintuan nang marinig ang boses ng isang babae. Humahangos ito ng tumakbo papunta sa kinatatayo nila at mabilis na niyakap
si Amanda. Hindi ba't sinabi kong behave lang tayo? Huwag kang malikot. Pinakaba mo ako anak. Huwag mo nang ulitin. Please lang. Sorry mama. Malambing na wika ni Amanda. Sa kaniya kapablik ang ina pero hindi to nagtagal nang maalala kung sino ang nasa tabi nila. Ay mama, nakita ko na si papa. Ito siya oh. Doon lang napagtanto ni Sophia kung nasaan siya. 4 na taon na nakalilipas pero tila walang nagbago sa estilo ng kwartong ito. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat na nangyari sa pagtiran niya dito sa asyenda. Nang sandaling maamoy ang opisina na pagmamayari ng lalaki sa harapan niya. Mula sa pagkakaupo, siya ay umayos ng tayo at nang magtama ang kanilang mga tingin, nakaramdam siya ng kuryente sa buong katawan. Long time no see, sambit ni Rafael habang ang mga mata nito ay tila sinisimula naman siya na tunawin. Iyong boses nito ay nagpatas ng balahibo sa katawan niya at pagbilis ng kabog ng dibdib niya. Para siyang nawalan ng kakayahang magsalita, gayong madali namang tugunan ang pagbati nito sa kaniya. Yeah, long time no see, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Hinawakan niya si Amanda sa magkabilang balikat upang ilapit ito sa kaniya. Sorry kung bigla ng pagpunta namin. Si Amanda kasi, gustong gusto ka na niya na makita at makilala. Binaba ni Rafael ang tingin sa bata. Nakangiti ito sa kanya habang patuloy ang pagningning ng mga mata. I see. Hindi alam ni Rafael kung tama ba ang naging tugon niya dahil sa mga sandaling ito ay hindi niya rin alam kung paano magpapakilala sa anak niya. Saglit na mayani ang katahimikan sa buong kwarto. Tanging tiktak ng orasan ang gumagawa ng ingay na lalong nagbigay ng nakakailang na hangin sa pagitan nila. Boss! Boss! Narito si Sophia, kasama yung anak nyo. Hindi na natuloy ni Adriel ang balak niyang sabihin na makita ang 2 bisita na nasa loob na ng opisina. Natikom ang kanyang bibig at dahan-dahang umatras para sana umalis nang tawagin siya ni Rafael. Adriel, sabihin mo sa ibaba, maghanda sila ng pagkain para sa kanila. Utos ni Rafael. Ay hindi na. Okay lang, busog pa ako. Ako po, gutom na po ako. Ani Amanda. Tumingin siya sa kanyang ina at ama. Saka hinawakan ang parehong kamay nito bago hinila palabas ng opisina. Huminto siya sa tapat ni Adriel. Tito, kayo na po ba ang bahala sa monster dito? Liligtas ko na po si Papa. Ha? Takhang tanong nito saka binalingan ng tingin ang mga magulang. Oo sige. Ako na ang bahala sa monster dito. Okay po, ingat po kayo. Saka ito mabilis na umalis kasama ang magulang. Si Sophia ay pilit na pinakakalma ang anak pero sa sobrang saya at kagalakan nito, hindi siya makontrol ng ina. Amanda, huwag malikot dito. Hayaan mo na siya na gawin ang gusto niya. Ani Rafael na hindi inlis ang mata sa batang nakahawak sa kamay niya, habang ang kabila naman ay nakay Sophia. Wala namang monster dito. Safe siya. Napalabi na lamang si Sophia at hindi na sinubukang umangal pa. Wow! Ang daming foods! Hindi maitago ang saya at galak sa mukha ni Amanda habang pinanonood na ibaba ang mga potahe na inihanda para sa kanila. Kagaya ng dati, halos mapuno ang mahabang mesa sa dami ng pagkain na nakahain dito. Sila lamang 3 ang nakaupo sa hapagkainan. Pero malapiesta pa rin talaga ang handaan dahil sa dami ng pagpipilian. Mayroon ka bang gustong pagkain na wala dito sa mesa? Tanong ni Rafael na sa kauna-unahang pagkakataon, siya naman ang gumawa ng paraan para kausapin ang anak niya. Ang rami na po nito, Papa. Sobrang dami. Baka di ko po maubos. Anito dahil hindi makapili kung ano ang unahin niya na kainin. Masarap po lahat. Ano po ba ang paborito nyo dito, Papa? Ibinaling ni Rafael ang tingin sa mga pagkain
na nakain, sabay turo sa isang container na may lamang lasagna. Sige, iyon po ang una kong titikman, tapos kapag gusto ko siya, ay favorite ko na rin po siya. Ani Amanda na naging dahilan ng pag-angat na magkabilang dulo ng labi ni Rafael. Hindi yun nakaligtas sa mata ni Sophia. Kaya yung kaba na nararamdaman niya ay mabilis na naglaho dahil base sa kanyang nakikita, mukhang madali magkakapalagayan ng loob ang mag-ama. Na magkaisip si Amanda, hindi na siya nito tinigilan sa pagtatanong tungkol kay Rafael. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi ito nagpapakwento tungkol sa kanyang ama, na gustong-gusto niyang makita noon pa. Bilang isang ina, tungkulin niyang sagutin lahat ng tanong ng anak, pero limitado lang dahil hindi lahat ay kailangan nitong malaman. Katulong din niya sa pagpapaliwanag si Manang Linda, na hanggang ngayon ay kasama pa rin nila sa kanilang bahay. Isa ito sa kinukulit ni Amanda na magkwento, at kagaya ng ginagawa ng ina, maingat nitong sinasagot ang mga tanong ng bata sa kaniya. Halimbawa na lang ang mundong ginagalawan ni Rafael. Wala silang balak sabihin ang totoo tungkol dito, kaya madalas silang ibahin ang usapan. Wala rin balak sabihin ni Sophia ang tungkol sa naging kasunduan nila ng kanyang ama, na hanggang ngayon ay pinuproblema niya. Isa rin sa dahilan kung bakit siya naparito ay dahil sa bagay na yon. Nais niyang kausapin si Rafael tungkol doon, pero hindi niya alam kung paano ito bubuksan. Gayon nagsisimula palang bumuo ng memorya ang dalawa sa harap niya. Ayaw niya itong masira, kaya pinilit na lamang niyang manahimik muna. Mama, isama po natin si Papa doon po sa pinuntahan natin dati. Iyon pong may mga malalaking fish, tapos may mga dinosaur pa. Tsaka yung may mga lion. Maganda doon. Hindi po ba, Ma? Punta tayo po doon. Isama po natin si Papa. Nabalik siya sa realidad nang usapin siya ni Amanda. O sige anak, next time. Aniya, sabay kuha ng baso ng tubig at uminom. Papa, sama ka dun po ha. Masaya kaya doon. Maraming fish doon na malalaki pa. Tapos may sirena pa po. Kwento ni Amanda na hindi na makuhang kumain dahil sa pagkukwento niya sa kanyang ama. Tsaka maganda po doon. Maraming mga ilaw na iba-ibang colors. Napangiti si Sophia. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon, at kung noon hindi niya gusto magkaroon ng anak, ngayon nag-iba na ang paniniwala niya. Sobrang dami niya napagtanto sa buhay nang dumating si Amanda. Para siyang binuhusan ng malabig na tubig upang magising sa mahabang panaginip at harapin ang katotohanan. Noon puro pera at mga luho lang ang nasa isip niya. Ngunit ngayon ay ang kaligtasan na ng kanyang anak. Nang sila'y matapos sa pagkain, nagyayang maglibot si Amanda sa asyenda. At hindi naman iyon tinanggihan ng kanyang ama. Tatlo sila naglalakad sa pasilyo at nililibot ang bawat sulok kung saan sila dinadala ng kanilang mga paa. Para tayong nasa palasyo, Mama. Ang laki po ng bahay ni Papa. Ani Amanda na mangha-mangha sa bawat lugar na kanilang hinihintuan. Para kay Sophia, wala pa rin pinagbago ang hasyenda. Tahimik pa rin at tila nakatira ka sa isang abandonadong museo. Maganda nga sa una, pero masasabi pa kaya itong maganda ni Amanda oras na malaman nito kung anong klaseng lugar ang tinitirahan ng kanyang ama? Wow! Ang dami pong flowers! Nagtatalon si Amanda nang makarating sila sa hardin, na kung saan punong-puno pa rin ng halaman at bulaklak ang likurang bahagi ng hasyenda. Kung gaano kalungkot sa loob nitong malaking bahay, siya namang saya at ganda sa hardin dahil sa makukulay na bulaklak sa paligid nito. Halatang hindi napapabayaan dahil napakalinis at aliwalas ng buong kapaligiran. May paru-paro pang nagliliparan sa itaas na lalong ikinatuwa ni Amanda, at hindi mapigilan ang sarili na ito'y habulin sa hardin. Naiwan ang dalawa sa pahingahan habang pinagmamasdan ang kanilang anak na galak sa ganda at kaginhawaan nitong lugar.
Umihip ang sariwang hangin sa kanilang kinatatayuan. Nagbilang hanggang 3 si Sophia bago kuhanin ang pagkakataong ito para kausapin si Rafael. Alam kong nangako ako na ibibigay ko sa iyo si Amanda. Oras na mag-iisip na siya. Panimula niya nang hindi inaalis ang tingin sa bata. 4 na taon ang lumipas at marami na nagbago. Akala ko kaya kong mawala siya sa akin, pero hindi pala. Hindi ko kayang mawala sa akin si Amanda. Wala siyang narinig na tugon, kaya muli siya nagpatuloy sa pagbabaka sakaling magbago ang isip nito at pumayag sa pakiusap niya. Rafael, alam ko may deal tayo 4 years ago, pero wag mo munang isipin ang bagay na yan ngayon. Anito habang pinanonood ang anak na pabalik na sa gawin nila. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong sabihin mulat sa akin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya, mga ayaw at gusto ni Amanda. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ng kooperasyon mo. Tumingin sa kanya si Rafael. Gusto kong mas makilala ang anak natin at kailangan ko ng tulong mo. Mula sa itaas, pinagmamasdan ng Garcia clan ang 3 sardin na halos kalahating oras nang lumipas pero hindi pa rin umaalis ang mga ito sa kanilang pwesto. Naroroon sila sa pahingahan, nakaupo at nag-uusap habang ang batang babae na si Amanda ay patuloy na nililibang sa ganda ng tanawin sardin. Magkakabalikan kaya sila? Tanong ni Ivan habang abala sa pagsuklay ng kanyang buhok na bagong tabas. Sira, bakit? Naging sila ba ni boss? Ani Arvin. Hindi ko akalaing darating ang araw na magtatago tayo mula sa bisita. Ganun ba tayo kapangit para di pakita kay Miss Sophia at sa anak nila? Hindi ganun. Monster nga raw tayo, sabi nung bata. Ani Adriel na nakapanghalumbaba sa railings habang pinagmamasdan ang 3 sardin. Nakikita ko na ang future ni Amanda. Mas lalong malala ito sa inaasahan ko. Dahil kung pagsasamahin natin ang ugali ni boss at ugali ni Miss Sophia ay sabog na tayo. Malakas ang bagyong to panigurado. Judgmental mo, Adriel. Mukha namang mabait yung bata. Natural lang yung malikot at maharot sa edad na yan. Ani Ivan dahil sa dami ng pamangkin niya. Madalas siya nagbabantay at nag-aalaga sa mga ito kapag wala ang mga magulang ng mga ito. Namiss ko tuloy ang mga inaalagaan ko sa amin. Ilang buwan na pala na hindi ako nakakauwi. Eddie, magbantay ka na lang. Ani Arvin, alagaan mo rin ang magiging anak ko. Ikaw na ang kukuhanin kong babysitter sa hinaharap. Huwag ka na mag-asawa. Wala namang papatol sa'yo. Igaya mo ako sa'yo. Pag-angal ni Ivan. Ikaw, sa dami ng babae mo, malamang marami rin ang magiging anak mo. Bahala ka. Malaking problema yan panigurado. Hindi mo gayahin si Adriel. Loyal yan sa kanyang asawa. Ako na naman ang nakita nyo. Ani Adriel at napuno ng ingay ang pwesto nila dahil sa batuhan nila ng linya. Wala nagpatalo at kung mag-asaran, ani may mga bata na nagkakatuwaan. Natigil lang sila nang marinig ang pagtikim ng isang tao mula sa kanilang likuran. Si Arto na sumesenya sa kanila na tumingin sa ibaba at nang gawin nila iyon, doon sila natinag sa kaumayos ng tayo. Inalis ni Rafael ang tingin sa itaas matapos magtino ang mga tao niya. Rinig na rinig niya kasi ang mga ingin nito. Kaya binigyan niya ng tingin na makakapagpatahimik sa kanila. Papa, sino po sila? Tanong ni Amanda habang nakatingin sa 3 palapag ng asyenda kung saan nakatambay ang mga tao ni Rafael. Ang ingay po nila. Baka marinig sila ng monster. Kainin sila. Kawawa po sila, Papa. Mga tito mo sila. Tugon ni Rafael sabay tingin kay Sophia. Walang monster dito sa asyenda. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Walang magbabawal sa'yo. Talaga po? Muling nagningning ang mata nito. Kung ganoon, pwede ko po sila makalaro? Anak, busy sila.
Oo naman, putol ni Rafael sa balak sabihin ni Sophia. Pwede mo silang makalaro kahit kailan mo gusto. Bumagsak ang balikat ni Sophia at di na magawang umangal pa. Dahil dali-daling nagtatakbo si Amanda papasok sa asyenda. Seriously? Binalingan niya ang tingin kay Rafael. Talaga bang hahayan mong anak mo mapalapit sa mga tao mo? Rafael, hindi ba parang masyado kang maluwag? Alam ko ang ginagawa ko, Sophia. Hindi mo kailangang mag-alala. Saka siya nito tinalikuran para sundan ang anak sa loob. Isang malalim na buntong hininga na lang ang pinawala ni Sophia bago sumunod sa mag-ama. Pakiramdam niya, wala nang halaga ang mga opinyon niya dahil kahit anong sabihin niya, si Rafael pa rin ang masusunod dito. Ilang detalye pa lang ang kanyang nasasabi tungkol sa anak nila. Pero sa pinakikitang kilos ni Rafael, parang lahat ay alam na nito. Nang sila'y muling makapasok sa loob, ginawa nga ni Amanda ang gusto niya. Dumiretso ito sa mga tao ni Rafael. Nabakas ang pagtataka sa mukha nang lapitan sila ng bata. Pero nakasabay na lang sila sa agos dahil sinalubong sila nito ng may malaking ngiti sa mukha niya. Hello po, mga uncle, bati ni Amanda na walang tigil sa pagkaway sa apat na nasa harap niya. Sabi po ni Papa, pwede po kayong makalaro kahit kailan ko gusto. Nagkatinginan ang apat at nag-aalangang tumango. Ah, oo naman, pwedeng pwede. Si Ivan ang sumagot sa kabahagyang naupo para magkapantay sila ni Amanda. Ano ba ang gusto mong laro? Barbie? Dress up? Luto-lutuan? Ano ba ang favorite mo, Iha? Barilan po. Yun po ang gusto ko. Lahat ay natigilan sa naging sagot ng bata. Maski Sophia ay umawang ang bibig sa narinig sa anak niya. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o ano. Dahil kung makita man niya si Amanda na maglaro, madalas luto-lutuan ang pinagkakabala nito kasama si Manang Linda. Barilan? Naku, panlalaki yun. Wag yun. Ani Adriel. Iba na lang ang laruin natin. Pero yun po kasi ang gusto ko. Ang galing kaya napapanood ko sa TV. Ani Amanda sabay tingin sa kanyang ina at sa kanyang ama. Bawal po ba yung laruin dito sa palasyo? Magagalit po ba kayo? Hindi sumagot si Sophia. Binaling niya lang ang tingin kay Rafael na nag-aalangan din sa isasagot niya. Pwede naman. Anito at nang marinig iyon ni Sophia, napasapo na lang siya sa kanyang mukha dahil sa pagkadismaya. Yay! Pumalakpak si Amanda saka binalik ang tingin sa apat sa harap niya. Kayo po yung bad guys dito. Tapos ako po ang magliligtas sa mga tao na humihingi ng tulong. Okay, sige. Walang problema. Ani Adriel. Nagugulan siya sa nangyayari dahil kung magsalita ang batang kasama nila ay tila may idea ito kung anong klase silang mga tao o posible rin naman na nagkataon lang ito. Okay, so ano ba ang gagawin namin? Bago pa man matuloy ni Arvin ang itatanong niya, bigla na siya nakaramdam ng kirot sa masilang bahagi ng katawan. Pagbaba niya ng tingin, nakita niya si Amanda na sinuntok pala siya. Napasingap ang lahat, ngunit hindi pa man lumilipas ng ilang segundo, isang hiyaw na naman ang kanilang narinig. At iyon ay galing kay Ivan na napaluhod habang nakahawak rin sa parte na sinuntok ng bata. Teka, time out muna. Sinubukang takpan ni Adriel ang parte na pinag-iinitan ng bata pero nakalusot pa rin ito sa kaniya. Kinagat nito ang kamay na nakaharang dito. Dahilan kaya muli na naman na may kumuwalang palahaw. Amanda, tama na yan. Sinubukang pigilan ni Sophia ang kanyang anak. Pero dito nakinig sa kaniya. Dumiretso ito kay Arthur at nakahanda na itong atakihin ang parteng iyon. Nang mabilis itong nakailag sa kaniya, sabay hawak sa tuktok ng ulo ni Amanda para pahintuin ito. Okay na, talo na kami. Anito at dinaan sa ngiti ang pakiusap. Good job, magaling ang ginawa mo.
Uncle, hindi pa po ako tapos. At doon kinuha ni Amanda ang pagkakataon para atakihin si Arthur. Nagtatalon sa tuwa si Amanda. Sabay tingin sa kanyang ina na nagturo pa kung paano madaling matatalo ang mga masasamang tao. Ngunit hindi sa ganitong sitwasyon at pagkakataon. Mama, natalo ko na po ang mga bad guys. Ani Amanda na hindi magkamayo sa tuwa. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa at ikamangha ang mga tinuro mo sa bata. Ani Rafael dahil sa lahat na nasaksihan niyang laban, ito na yata ang malala. Nakaupo si Rafael sa kanyang mesa at abala sa pag-ayos ng mga trabaho na kailangan niyang tapusin ngayon. Boss, ibang klase ang anak niyo. Ani Arthur, kakaiba ang pamamaraan niya para bumati sa amin. Hindi ko rin yun inaasahan. Tugon nito habang pinipirmahan ang papel na kailangan ng kanyang lagda. Isinara niya ang huling folder na ito at isinama sa mga tapos na niyang pirmahan. Inangat niya ang tingin kay Arthur. Kumusta yung tatlo? Naroon po sila sa basement, boss. Mukhang hindi pa kayo makipaglaro ulit sa anak ninyo. Napailing siya at hindi mapigil ang sarili na matawa. Dahil ngayon lang niya kinakitaan ng takot ang mga tao niya. Tumikhim siya na makita nagtatakang mukha ni Arthur. Siya nga pala, ikaw na ang bahala na kumausap kay Adi. Dahil siguradong hindi yun titigil sa panggugulo hanggat di nakukuha ang gusto nito. Wala na akong oras para sa kaniya. Anong gusto niyong gawin ko, boss? Bahala ka na. Kung ano sa tingin mo ang magandang solusyon, iyon ang gawin mo. Huwag mo na akong konsultahin sa gagawin mong desisyon. Ani Rafael dahil kung tutuusin, wala na rin siya nakikita ng dahilan para pakinabangan pa si Adi at ang kasino nito. Sa ginawa kasing pagsasalita ng isang tauhan nito, nabulilyaso ang kanilang plano. May kalaban ang nakapasok sa establishmento at pinatay ang negosyanteng sinadya nila roon na sana ay makakatulong sa kanila para makuha ang sagot na matagal nilang hinahanap. Hanggang ngayon, wala silang ideya kung sino ang patuloy na sumisira ng kanilang misyon. Dahil magaling talaga ito kung magtago at kumilos. Lahat ng galaw nila ay tila alam ng kalaban. Lumabas si Rafael ng kanyang opisina para puntahan ang anak at habang naglalakad sa pasilyo ay nasa lubong niya si Sophia. Nasaan na siya? Tanong niya na makita mag-isa lang ito. Napagod, nakatulog. Lumingon ito sa isang silid na pinanggagalingan niya. Naroroon siya sa guest room ninyo. Mahimbing ang tulog kaya malamang hapon na ang gising niya. Bakit sa guest room mo dinala? Takang tanong ni Rafael dahil sa pag-aakala niya ay may binilin siya sa kasambahay kung saang kwarto sila dadalhin oras na gustong mamahinga ng bata. Bakit? May iba pa ba? Tanong pabalik ni Sophia. Tsaka okay lang yun. Hindi naman maarte si Amanda pagdating sa tutulugan niya. Minsan nga, mas gusto niya pang sa banig na nahihiga. Seryoso ka? Tanong ni Rafael saka nagkatuloy sa paglalakad sa pasilyo upang bumaba ng hagdan. Seryoso ako. Wala naman sa sariling sumunod sa kaniya si Sophia. Hindi rin nakakatulog agad si Amanda kapag walang kulambo sa paa niya. Natigilan si Rafael sa pagbaba ng hagdan nang marinig ang sinabi ni Sophia. May kung ano sa loob niya ang nagalak. Dahil noong bata siya, nakagawin na rin niya na bago matulog ay dapat may kulambo siyang kinikiskis sa paa dahil iyon ang paraan para madali siyang dalawin ng antok. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Sophia. Weird ba? Yung habits niya? Huwag kang mag-alala. Di rin yun magtatagal sa bata. Hindi. Okay lang. Walang problema sa habits niya. Ani Rafael sa kaso mandal sa pasamano ng hagdanan. Pero mayroon akong concern. Anong pumasok sa isip mo at tinuruan mo ang bata na gawin yung ginawa niya kanina? Okay. Alam kong tatanungin mo ako sa bagay na yan. Kaya hayan mo muna ako mag-explain. Huwag ka munang sasabat. Tumikhim siya saka pinag-cross ang mga braso. Unang-una sa lahat
hindi ko rin gusto yung nangyari kanina. Nabigla rin ako sa mga ginawa ni Amanda. Maski nga yung larong baril-barilan, hindi ko inaasahan. Nagulat na lang ako nang iyon ang lumabas sa bibig niya. Saka yung abot sa ginawa niya sa mga tao mo, ay tinuro ko talaga yun sa kaniya para sa self-defense. Self-defense? For what? Malamang sa mga masamang tao, ani Sophia. Minsan kasi, piling ko lagi may nakasunod sa amin ni Amanda kahit saan kami magpunta. Kaya in case na may mangyaring hindi maganda, at least alam niya kung saan ang target. Napapikit si Rafael ng mariin. Sa tingin ko, bodyguard nyo yung tinutukoy mo. Bodyguard? Gulat na tanong ni Amanda. Kailan pa kami nagkaroon ng bodyguard? Simula nung takasan mo ako. Umawang ang bibig ni Sophia dahil hindi siya makapaniwala na mayroon pa pala siyang tagabantay bukod kay Manang Linda na kasama niya sa bahay. Anyway, ipinakuha ko na yung mga gamit ninyo sa subdivision para dalhin dito. At lalong umawang ang bibig niya nang marinig ang sinabi ng kaharap niya. Ipapaayos ko na rin yung isang kwarto para sa inyong dalawa. Teka lang. Sinasabi mo ba na dito kami titirang dalawa? Si Amanda lang sana. Pero dahil nakiusap ka, kasama ka na. Kaswal nitong sagot, saka ay pinagpatuloy ang pagbaba sa hagdanan. 4 na taon na siyang nasayo. Hindi ba't panahon naman para ako naman ang makasama ng bata? Oo, tama ka nga. Iyon nga ang napagkasunduan natin. Pero hindi mo naman siguro gusto na sa Korte Suprema pa natin pagtalunan ito? Lumingon si Rafael sa kaniya saka huminto. Ang usapan ay usapan. Kung hindi mo gusto dito na tumira, malaya kang makakaalis. Kasama yung mga hiniling mo sa akin noon. Iyong pera, bahay at lupa ay nakahanda na. Dati pa. Kaya kung gusto mo na siyang kuhanin ngayon, pwede ko na siyang iabot sa iyo ngayon mismo. Natahimik si Sophia. May kurot siyang naramdaman dahil sa sinabi ni Rafael. Pero wala siyang magagawa dahil iyon naman talaga ang inaasam niya noong una. Fine. Aniya, saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Dito kami titira sa asyenda. Pero sana, hanggat maaari, hindi kami madamay sa gulo ng mundo ninyo. Hindi ko yan maipapangako dahil sobrang dumi ng sistema dito, Sophia. Magpapakatotoo na tayo. Kung ganoon, paano mamumuhay ng normal si Amanda? Kung sa bawat araw ay may posibilidad na nasa panganib ang buhay niya. Ako na ang bahala sa bagay na yan. Hindi ko yun hahayaan. Kaswal nitong sagot pero hindi nagpanatag ang loob ni Sophia. Kung noon sariling kaligtasan lang niya ang naalala, ngayon dalawa na sila kaya lalo siya nag-aalala. Wow! Mukhang may namiss yata ako. Kapwa sila napalingon sa dulo ng hagdan nang marinig ang boses ng isang babae. Itim na itim ang suot nito mula sapatos, pantalon, leather jacket, paanloob na t-shirt at ang sunglasses na nasa ulo nito. Hindi ako aware na pwede na pala magdala ng chicks dito. Sana nagdala rin ako. Paano ka nakapasok? Tanong ni Rafael sa babae. Naanimoy kabuti dahil sa bigla-bigla ang pagsulpot nito sa asyenda. Ay malamang sa pinto. Pamimuloso po nito saka ay binaling ang tingin kay Sophia. Ikaw, anong pangalan mo? Anong relasyon mo sa tao na to? Danica? Shut up, Rafael Garcia. Hindi ikaw ang kausap. Anito saka naglakad palapit kay Sophia habang tinitingnan ito mula ulo hanggang paa. Hindi na masama. Pwede nang pagtiyagaan. Excuse me? Ani Sophia dahil nagpintig ang tenga niya sa kanyang narinig. Bakit? Dadaan ka? Natatawang tanong ni Danica. Nakapasok ka na dito kaya di ka na pwedeng lumabas. Dapat alam mo na yun bago ka pumasok sa mundo ng mga halimaw. Napatingin si Sophia
kay Rafael bago ibalik ang tingin sa babaeng kaharap niya. "Sino ka ba?" takang tanong niya. "Oh, hindi ka pala aware kung sino ang kausap mo." Inilahad nito ang kanang kamay niya saka itong ngumiti. "I'm Danica Garcia, legal na asawa ng lalaki sa tabi mo. Nice to meet you, Sophia." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Nanatiling nakaangat ang kanang kamay ni Danica upang makipagkamay kay Sophia na hindi malaman kung ano ang dapat reaksyon ang ibigay niya. "Danica, tumigil ka sa kalukuhan mo. Ano bang ginagawa mo rito?" Ani Rafael na balaksan itong hilahin palabas pero nakailag ito at malakas na hinampas ang kamay niya. "What the hell is wrong with you? Kung nandito ka para manggulo, umalis ka na." "Ganyan mo ba kausapin ng asawa mo?" tanong ni Danica sabay lingon kay Sophia. "See? Ganyan ang ugali ng lalaking yan. Matatagalan mo ba? Danica, please. Kaya mo bang tiisin ang pagiging bayolente niya? Nakahanda ka bang iwanan ang masaya mong buhay sa labas kapalit ang piyerong titirhan mo dito? Aray! Ang sakit! Sandali lang." Hindi malaman ni Danica ang kanyang gagawin nang maramdaman ang pagpilipit sa braso niya mula sa taong biglang sumulpot sa kanyang likuran. Hindi niya mabawi ang kamay kaya buong lakas niyang inapakan ang paanan ng taong ito. Dahilan kaya nabitawan siya. Nilungon niya ito. "What the? Kahit kailan talaga, palkano. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot kung nasaan ako." "Sa'yo talaga nang galing yan, Miss Danica?" Hindi makapaniwalang tanong ni Arthur. Saka nilingon ang kanyang boss na sumisenyas na sa kanya para paalisin ang di inaasahang bisita. Pasimple siyang tumango bago ibalik ang atensyon kay Danica na nakalapit na pala ulit kay Sophia. "Subukan yung lumapit na dalawa, kundi sabog ang ulo nito. Makikita nyo." Pagbabanta niya habang nasa likuran ni Sophia at tinutukan ito ng baril sa sentido. Walang kumilos sa dalawang lalaki kaya sumili ang kakaibang ngisi sa mukha nito nang may makumpirma. "Magkano bang kailangan mo?" tanong ni Rafael dahil isa lang naman lagi ang rason ni Danica sa tuwing nagpupunta dito. "Doble sa kung anong meron ka," ani Danica. "Kaya mo ba? Kailan mo kailangan?" Lalo siyang napangisi at hindi mapigilan ang sarili na matawa sa pinakikitang reaksyon ng lalaki sa harapan niya. Binaba niya ang baril na nakatutok kay Sophia bago ito pakawalan at itinulok patungo kay Rafael. "What the?" Nakakadismaya ang pinakikita mo reaksyon, Rafael. Naupo si Danica sa isa sa mga baitang ng hagdan. Hindi yan ang mukha na gusto kong makita. Madali ka talagang malinlang. Kung sa emosyon pa lang ay talo ka na. Hindi umimik si Rafael pero nanatili ang mga tingin kay Danica. Nabakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Ilang taon na silang hindi nakita at kung anong sinabi sa kanya nito noon, iyon pa rin pala ang lalabas sa bibig nito ngayon. "Miss Danica, manahimik ka muna, Arthur. Kapag di ikaw ang kinakausap, huwag kang sasabat." Tumayo siya at binalik ang tingin kay Rafael at Sophia. "Anyway, hindi ako nagpunta dito para lang bumisita. Pasabi sa mga kasambahay na ayusin ang dati kong kwarto. Pakipalitan yung bedsheet at yung pillowcase. Gusto ko lahat bago at lahat mabango. Baka may mga sapot na rin sa kwarto ko. Pakitanggal na." "Huwag mong sabihin, dito ka magpapalipas ng gabi?" tanong ni Rafael. "Bakit? Mayroon bang masama kung matutulog ako sa sarili kong kwarto?" tanong niya. "Saka, huwag kang mag-alala. Hindi lang naman ako isang gabi dito. Magkikita na tayo araw-araw. Alam ko kasing na-miss mo na ako at di mo kayang mabuhay nang wala ako sa tabi mo. Kaya ito na, narito na ako, lover boy." Mas nagsalubong ang kilig ni Rafael pero bago pa siya makapagsalita ay tilalikuran na siya ni Danica. At as nung nagmarcha patungo sa kusina ng asyenda.
mariin na lamang siyang napapikit at napahawak sa sentido dahil hindi maganda ang kutob niya sa pagbabalik nito. Rafael! Napalingon siya sa gilid ng marinig ang boses ni Sophia. Sino ba talaga siya? Hindi naman siguro totoo ang sinabi niya kanina. Hindi ba? Kapatid ko si Danica, Sophia. Kaswal niyang sagot. At kung ayaw mong maulit yung nangyari kanina, hanggat maaari, iwasan mo makipag-usap sa kaniya. Paano ko naman yun gagawin kung nasa isa kaming bubong? Pati ba naman yun? Poproblemahin ko pa? Bahala ka na, Sophia, na gumawa ng paraan. Anito, saka siya tinalikuran. Naiwan si Sophia na mag-isa sa sala. At sinarili na lang ang pagkainis dahil sa pagsusuplado ni Rafael sa kaniya. Manang, wala nang lasanya? Tanong ni Danica sa kasambahay nang mabitin sa inihaing putahe sa mesa. Naku, wala na po, senyorita. Kung gusto ninyo, igagawa ko na lang kayo ngayon. Anito na agad tinilabas ang mga kasangkapan sa paggawa ng lasanya. Pero pinigilan siya ni Danica at sinabihang wag na mag-abala dahil sa tagalutuin ito. Tiyak wala na siyang ganang kainin ito mamaya. Ilabas niyo lang po yung mga pagkain dyan. Kahit na ano. Gusto ko lang magkalaman ang sikmura ko. Aniya at balak sanang kuhanin ang natitirang mansana sa mesa na may ibang kamay ang nakakuha dito. Pagkatapos mong kumain, umalis ka na dito. Ani Rafael saka binaba ang isang itim na suitcase sa harap ni Danica. Kung kulang pa ang mga yan, ay sabihin mo lang at dodoblihin ko. Wow! Ang harsh mo naman. Hindi pa nga nagiinit ang puwet ko sa silya, papalayasin mo na agad ako? Ani Danica at hindi pinansin ang suitcase sa harap niya. Bakit ba gusto mo kong umalis dito sa asyenda? Dati lang, natatakot ka pa maiwan mag-isa dito. Hindi ba? Umiiyak ka pa nga at nakikiusap sa akin na huwag kitang iwanan. Napatiimbagang si Rafael at pilit na pinakakalma ang kanyang sarili. Dahil batid niyang sinasagad lang ni Danica ang maikli niyang pasensya. Anyway, iyong kasama mo kanina. Sino siya? Ngayon ka lang yata nag-uwi ng babae dito sa asyenda. Tanong ng kapatid saka ito umayos ng upo nang ibaba na sa mesa ang mga putahe na kanina pa niyang hinihintay. It's none of your business. May diing sambit ni Rafael. Hindi ko alam kung anong kalokohan na naman ang nasa isip mo. Pero huwag kang makikialam sa mga plano ko, Danica. Huwag kang lalagpas sa linya dahil kung hindi ano? Papatayin mo ako? Padabog na ibinaba ni Danica ang kubyertos sa ibabaw ng mesa. Saka tumayo at hinarap ang kapatid. Papatayin mo ang sarili mong kapatid dahil sa paghanap mo ng katarungan kina mama at papa? Rafael, tumigil ka na. Tama na. Dahil wala ka namang mapapala sa hinahanap mo. Wala? Nagpakawala na mapanuyang tawa si Rafael. Paano mo nasabing wala kung wala ka namang ginagawa, kundi ang magliwaliw sa buhay? Danica, hindi ako kagaya mo at wag mo akong itulad sa'yo na walang pakialam kundi ang sarili niya lang. Aba, sa'yo talaga nang galing yan? Hindi ba't ganoon ka rin naman? Wala kang pakialam sa ibang tao. Pwede mong saktan dahil sa paghanap mo ng katarungan na dapat hindi naman ibinigay sa kanila. Mabilis hinawakan ni Rafael ang magkabila niyang panga gamit ang isang kamay dahilan kaya nahinto siya sa pagsasalita. Madilim ang mukha nito at ramdam niya ang galit sa kamay ng kapatid. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi pakiusap kundi isang pagbabanta ang nakikita ni Danica sa mga mata ni Rafael nang sabihin ito. At kung hindi ko gawin, paghahamon niya sa kapatid. Rafael, tumigil ka na sa kaibangan mo. Dahil sa huli, ikaw rin ang talo. Hindi natin alam kung sino ang kakampi o kalaban dito. Dahil napakarumi ng sistema ng mundong pinasok mo. Para ka na rin nakapagkasundo kay kamatayan dahil sa mga desisyon ginagawa mo. Wala siyang nakuwang sagot
Pero naramdaman niya ang pagluwag ng kamay ng kapatid sa magkabila niyang panga, kaya agad niyang sinagi ito para alisin sa kaniya. Hindi natin alam kung sino ang kalaban dito, pero isa lang masisigurado ko. Hindi mo sila kaya. Gamit ang kanyang hintuturo, itinapat ito ni Danica sa dibdib ni Rafael. Ramdam ko ang kagustuhan mo makaganti sa pumatay sa magulang natin. Pero hindi mo yun magagawa dahil nakikita ko dito yung emosyon na pwedeng makasira sa mga plano mo. Nakikita ko pa rin yung batang Rafael na mahina at walang ibang ginawa kundi ang magtago sa dilim at umiyak. Nanatiling walang imik si Rafael, pero hindi ito inalis ang tingin kay Danica na wala pa rin balak putulin ang tensyon sa kanila. Excuse me, Rafael? Doon naputol ang tensyon sa pagitan nila dahil sa boses na nagmula sa taong sumingit bigla. Sorry kung nakaistorbo ako, pero hinahanap ka ni Amanda. Natigilan si Danica sa kanyang narinig at kunot noong nilingon si Sophia. Sige, susunod ako. Tugon ni Rafael na unti-unting inilis ang init ng ulo at galit sa katawan bago harapin ang anak. Umalis na Sophia at nagpanggap na walang nakita. Laking pasasalamat niya nang hindi isinamang anak sa pagbaba para tawagin ang ama. Manang, tawag ni Danica sa kasambahay matapos mawala si Rafael sa harap niya para sumunod kay Sophia. Sino si Amanda? Hindi niyo pa po alam? Nito, kaya lalo nagsalubong ang kiling niya. Anak na babae ng kapatid niyo, senyorita. Anak nila nung babaeng sumundo sa kaniya dito sa kusina. Doon, tila may kung anong sumabog sa isipan ni Danica. Dahilan kaya siya nanghina at mapaupong muli sa silya niya. Anak? May anak na siya? Hindi makapaniwalang wika niya habang nakatulala sa kawalan. At Amanda pa ang pinangalan? Nagulat nga rin ako, senyorita. Pero mukha namang wala itong kaso sa kapatid nyo. Wika ng kasambahay na nagpaawang sa bibig niya. Sa kanyang nalaman, lalo siyang naniwala sa sarili na hindi kakayanin ng kapatid ang mabigat na responsibilidad kung mayroon pa palang dumagdag na mas mabigat na trabaho. Kinabukasan, ang lahat ay nakupwesto na sa hapagkainan para sa kanilang umagahan. Wala nagsasalita at pinanonood. Ang lahat na tayo sa ibabaw ng mesa upang sila'y makapagsimulang kumain. Nilibot ni Sophia ang tingin sa buong mesa at makikita niya na nagpapakiramdaman ang bawat isa. Alam niyang may mali at dahil hindi niya kayang basagin ang katahimikan, mas pinili na lamang niya na mag-obserba. Bakit po ang tahimik ninyo? Napatingin ang lahat kay Amanda. Dahil sa biglaang pagsasalita nito sa gitna ng nakakailang na katahimikan. Akala ko po ba walang monster dito sa palasyo? Bakit di kayo nag-iingay? Bago papatahimikin ni Sophia ang bata sa tabi niya, ay nagsalita si Danica na kanina pa na pinagmamasdan ng mag-ina. Monster? Bakit ka pa maghanap ng monster kung nasa harapan mo na sila? Ani Danica, saka pinasdahan ng tingin yung mga tao ni Rafael. Mayroon pang mas malala sa monster. Gusto mong makita? Danica, sinubukang pigilan ni Rafael ang kanyang kapatid, pero nagbingi-bingihan ito at pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa bata. Mayroong monster dito sa palasyo. Mabangis at nakakatakot. Kaya kanyang kainin ng buo at alam mo kung nasaan siya? Nasa tabi mo lang. Sabi po ni Papa, walang monster dito sa palasyo. Ani Amanda na di naman kinakitaan ng takot sa mukha. Kayo po, ano po kayo? Nabigla ang lahat sa lumabas sa bibig ng bata at hindi mapigilan ang mga tao ni Rafael na magpakawala na mahinang tawa. Subalit di nila ito tinangkang ituloy na makuha sila sa tingin ni Danica. Amanda, bad yun. Mag-sorry ka sa kanya. Ani Sophia sa kanyang anak. Sorry po tita, joke lang po yun.
Nakabungis-ngis na wika ng bata pero inismeran lang siya ni Danica. Saka binaling ang tingin sa kanyang ina. Bakit Amanda pinangalan mo sa kaniya? Tanong nito. Bakit hindi? Pabalik na tanong ni Sophia. May mali ba sa pangalang Amanda? Wala naman. Gusto ko lang malaman ang dahilan. Walang malalim na dahilan sa pangalan niya. Tugon ni Sophia. Sadyang nagandahan lang ako sa pangalang Amanda. Noong mga panahong nagbubuntis ako. Nahanap ko lang siya sa isang libro na may mga listahan na pwedeng ipangalan sa bata at iyon ang napili ko. So, sinasabi mo ba na ikaw lang ang decide magbigay ng pangalan sa anak niyong dalawa? Binaling niya ang tingin kay Rafael at umaasa na mali siya. Pero sa reaksyon ng dalawa, napailing na lang siya. Seryoso ba? Wala naman siya doon noong nagbubuntis ako, kaya di ko na nahingi ang opinyon niya. Katwiran ni Sophia. Talaga lang ha? Bakit sa buong 9 months, hindi ba kayo nagkitang dalawa? At hindi nyo napag-usapan ang tungkol sa pangalan? Muling namayani ang katahimikan sa mesa. Hindi malaman ni Danica kung ano ang ibig sabihin ng pagtahimik ni Sophia. Pero sa ekspresyon ng mukha nito ay may idea na siya. Magandang umaga mga senyor at senyorita. Mukhang tamang-tama lang ang aming dating. Napatingin ang lahat sa bagong dating na bisita na kanilang ikinagulat. Napatayo ang lahat pwera kay Sophia at Amanda na walang ideya kung bakit kailangang tumayo pero ginawa na lang nila bilang konsiderasyon. Bueno, maupo na kayong lahat. Hindi nyo na kailangang tumayo pa. Nagsulubong ang kilay ni Sophia na makita ang matandang nasa harapan nila. Oh my goodness Sophia! Wika ng isang babae na kasunod ng matanda. Si Kisay. Kaya ibig sabihin ang lalaking kasama nito ay ang asawa niya, si Richard. Richard Garcia. Handa na bang harapin na mag-ina ang buhay na naghihintay sa kanila sa loob ng hasyenda? Tuloy na kayo maging maayos ang sama nila mag-ama para magkaroon ng masaya silang pamilya? Ano ang kaharapin nilang dalawang mag-ina gayong unti-unti nila nakikilala ang pamilya Garcia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!